So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Junan. Okay guys, February 11, 2024, araw ng linggo. Syempre, as promised, request videos muna tayo kasi wala pa namang bagong upload. And ang dami ko talagang kailangang reviewin sa mga request nyo. And sabi ko nga, binilang ko to last time and nasa 40 plus pa to. So, kailangan kong asikasuhin, kailangan kong bumawi sa inyo. Kasi 1 month and a half ata tayong nag-tournament, diba? December tapos yung January. So, pambawi, kailangan nating asikasuhin yung mga request nyo. And sabi ko nga sa inyo, lahat ng request nyo is mare-review, paantay na lang, no? Kasi hindi na ano lang naman tayo, 1 vid per day lang naman tayo o per night. So, matatagalan tayo pero lahat mare-review, okay? So, yun, tatrabawin natin to. Sana patuloy nyo akong suportahan. So, itong battle na re-reviewin natin is Shernan versus Tueng. And request to ni Joe Benson Dallas. So, shoutout sa'yo, boss. Joe Benson Dallas. Alam ko matagal ka rin nag-antay sa request mo na to, and sana andito ka pa rin, sana active ka pa rin. Yung mga iba mong request nakalista na, sana maantay mo pa kasi marami pa nakapila. So ayun, shoutout Joe Benson Dallas, Shernan versus Tueng. Let's go. Tos, pinili niya mauna. Gubat 4, pakinggan natin unang banat si Tueng. Let's go. Ginagawa nito yung Game. Sa kagustuhan ni Sir Arik na mabilang daw ulit ako dito ngayon sa laro, Gubat 4, para akong nahiwang kanto. Kasi para sa akin, kailangan ng Tueng style focus kung ako'y nagsusulat. Minsan, kailangan ko i-balance ito sa pagtitinda rin ng mga timpura at bulad. Pero game pa rin! Sa mga magagaling na chismoso, ano ba ang alam nyo sa inyong na-research? Ang hindi nyo alam, ako ay isang biyahedor. Ang alam ko ay lumikha ng mga arte at magnegosyo. Mahilig din ako nito, pero hindi ko major ang rap. At anong pakialam ko sa mga ganyang klaseng t-shirt? Yan ba'y pandesal? At ang musika daw nila ay kape. Kaya awa basad, ang pinapagising lang naman nila ay ang kanilang pagpapapel. tangina nagkalat. Binungog itong liga sa mga uhaw na bisitang nangarap makapasok. Perfume sa buong katawan. Nagkalat eh. Mula paa hanggang braso, pabangong nakakalason. Lamuyot liga, pakibukas bintana, kumakatok, patok sa pagbukas ng pintuan. Pero yung iba, kampana ay tunog hambog na manugang. Mga putakte! Sige higop, hit-hit, mga sip-sip, mga kapayason. At dati na raw pala nakatutok mula sa video. Galing tubo ito mga rapper. Teka lang. Mayong gabi, Cebu! Sino ba ang tinutukoy? Walang iba, kundi itong isang simpleng gumagaya. Hanggang kopya dikit lang naman ito sa kanyang mga IDOL, ang kanyang pagiging malaya. Alam kong ako'y iyong kayang-kaya. Kaya kong kopyahin itong orihinal na pabebe. Kopya siya dito sa tunay at gagawin niyang papeke. Malaki ang pinagkaiba natin, Shernan. Independyente ito. Pamilya mo halos mga chismoso. Puro mga senyor na naka-3G sa Muntinlupa. At hindi ka most wanted na mabagsik. Gupit mo lang, Shernan, ng malupit. Humahagupit itong estilo ko.
sa mga nagpapabituin, kaya isa-shutdown ko ang switch sa yung pagiging Andrew E. Sa grupo mo 3GS, ikaw lang daw hindi gwapo. At hindi ka rin naman pangit. Pwes, gamit pang-ahit, gagawin kong logo ng 3GS yung pagmumukha mo. 3GS, 3 ginago na salita. Tagalog, Cebuano, Buholano. Ito ay brutality magic. Kaya gamit labaha. Takot eh. Ito ay brutality magic. Gamit labaha. Ay, gago, ano to? Babalatan ko ang iyong mukha para humanap ka ng panit. Manok? Pero hahanapin mo ay galit. Naghahanap ka na ba ngayon ng anggulo kung saan ka babawi? Pues wala ka nang dapat bawiin, Shernan, kasi nag-post ka na sa Facebook. Ano yan? Shernan Roy Pancuvilla, Gaite, February 19 at 9:22 p.m. Pakisabi kay Tweng, paghahandaan ko laban namin. Di ako pupunta ng Cebu para sayangin lang ang oras ng Cebuanos. Magaling si Tweng in another way at di naman ako ganun kagaling. Just enjoy the battle, walang talo, lahat panalo for sure. Hashtag props para kay Tweng, literal. At eto pa, nag-share din siya ng post sa FB. Sabi niya, eto yung full page, blah blah blah. Anong masasabi niyo sa bago kong parating na laban? Ano daw masasabi niyo sa bagong parating niya na laban? Wala akong masabi sa hayop na to. Busog ka na niyan sa mga followers mo, kapatid. Sige, kainin mo pa ang lahat ng mga comments sa mga likes mo. Bayaw na bayaw ka talaga kung sumisid. Isa ka rin pala sa mga feeling na gustong magpaibig. Tamang consistency yan, kapatid. Conceited. Hindi ka bagay mag-rap artist, Shernan. Ang bagay sa'yo, gasolina. Gago. Gago. Ang bagay sa'yo, gasolina. Sunugin. Gago. Patulugin. Yan ang pampagising. Wala lang. Wala akong masabi doon, no. In-enjoy ko na lang kung ano yung pinerform or ano yung pinakita sa atin ni Tweng, no. I just enjoyed yung round 1 ni Tweng. Wala tayong narinig na pinaka punchline doon para kay Shernan. So I think klaro naman na naging hindi ko alam pero nakwelahan lang ako kung paano pinerform ni Tweng yung ano niya. Although sanay na ako kay Tweng na naglalabas talaga siya ng mga props, pero Gubat 4 kasi ito yung time na hindi pa ako nanonood, wala pa akong kilala mga battle MC. Tapos ganito yung makikita ko kay Tweng na before pa, ganito na talaga siya. So ayun, natuwa ako kasi ganun yung wala lang, nakakatuwa lang yung pinakita niyang performance. Pero punchline, in terms of punchline, wala naman tayo na masyadong narinig doon. So yun, wala na akong ibang doon. Wala na akong ibang i-comment doon, kundi share na tayo. Banat, Shernan, pakinggan natin. Putang ina mo! Putang ina mo! Masyado kang matabel, taga Bohol. Ang alam ko sa taga Bohol, inaalagaan ng puno, hindi nagsusunog ng papel. Ha? Ako taga Muntinlupa, pero may puso kahit halang. Tang ina, pinost pa yung post ko, naiinggit ka lang. Gago. Di ba?
Parehas tayong nakatayo. Tinira mo yung post ko, inggit ka lang, mas marami akong likers sa'yo. Ano? Mga binibitawan mo mabantot. Di raw ako pogi, okay lang, masarap namang kumantot. Kamusta, Cebuanos? Ito ang unang tungtong ko sa inyong lupain. Gusto nyo ba ng magandang laban? Handa ko yang tuparin. Ako ang supulturero ng tugma! Kalupitan ng aking taglay. Yung pare at albularyo ililibing ko ng sabay. Piyahok! Ang payat mo! Di ba umaabot relief goods sa bahay nyo? Konting diet na lang, mapagkakamalang ka ng panggatong ng tatay mo. Huwag kasi puro kamote. Nakatikim ka na ba ng adobo? O kahit tinola? Siguro pag birthday mo, handa mo isang Lucky Me tas yung sabaw, kalahating kasirola. Adik na adik datingan. Mukhang palumpalu pa siya. Almusal, tuyo. Tanghalian, tuyo. Hapunan, tuyo. Tignan nyo, tuyong-tuyo na siya. Kaya pala kung ano-ano binibenta. Para makatulong sa pamilya. Noong Ahon 6, humingi ng battle. Nakiusap kay Enigma. Para daw kahit paano, pagdating ng Pasko, meron siyang perang maidagdag. Alam nyo kung ano binenta sa Maynila? Pamparegla, agima, tsaka pampalaglag. Marunong din daw siyang manghula. Pero hula ko, nanguhula ka lang. Kasi kung marunong kang manghula, dapat nahulaan mong nanguhula ka lang. Kinabukasan, sinama ko to sa Mall of Asia, namumutla. Sabi ko, Tweng, ako bahala. Nung nakakita ng escalator, lumuhod. Pinuri si Bathala. Bathala! Kapangyarihan mo'y walang hangganan. Napakadakila mo. Nagawa mong paandarin ang magdanan. Utang ina mo, Shernan. Kwadradong tumutunog. Hindi ako makapaniwala. Nakita nyo? Purihin si Bathala. Sabi ko, Tweng, tumayo ka dyan, nakakahiya, ang dami nakakakita. Di niya ako pinapansin, nakatitig lang sa estatwa ni Jollibee, maya-maya lumapit, nagsabit ng sampagita. Putang ina, sumakit ulo ko sa'yong hayop ka. Mukhang mas matalino pa sa'yo silong mihiya. Yung elevator, yung escalator at cellphone, gawa yun ng teknolohiya. Nakikita mo yon? Bumbilya tawag dyan. Pinapailaw yan ng kuryente. Magtanong-tanong ka kasi para di ka nagiging inosente. Langya, pagtapos ko kay Rapido, balakid, batas, sa ito, tinapat ako kay Tweng. Boss, ano to, modus? Ganyan siguro talaga, pag nagtrabaho ka na mabigat, bibigyan ka ng bonus. Napakaagang aginaldo, kahit wala pang Disyembre. Matatalo ako ng tarantado? Natural, hindi syempre. Eh, tinalo ka nga ni Fonger. Tangina, tinalo ka nun? Itinuro ko nga yun sa Maynila, sa sobrang pahiya, di pa rin nagpapakita hanggang ngayon. Lakas. Kalaban ko, Bisaya na naman. Eh ano, Bisaya din ako. Laki nga lang sa Maynila, ang pagiging Bisaya ko nasa dugo. Salita ko, walang tono. Address ko sa Cebu, hindi kabilang. Pero di yung mahalaga, ang mahalaga na sa dugo ko ang dugo ng pagiging matapang. Tanang Bisaya, girispito. Ikaw ray dili. Tanang Bisaya, gitahod. Ikaw ray dili. Atong pakpakan tanang Bisaya. Ikaw ray dili. Mahal ko tanang Bisaya. Ikaw ray dili. Animal kapiste. Dapat sa'yo sinasaraduan ng pinto. Matatapos tong round 1 ko sa biglaan kong paghinto. Okay. Okay, kitang-kita, no? Kitang-kita na lamang si Shernan sa effectivity ng lines. No doubt, no? No doubt. Kitang-kita, lamang si Shernan sa effectivity, sa stage presence, sa jokes. Hindi lang masyadong bumara si Shernan dito. Parang dinis niya kung sino si Tweng, yung abot dun sa escalator, sa cellphone. Yun, pag sa jokes, medyo hindi pala medyo. Nag-fall lahat talaga sa jokes yung mga atake ni Shernan. And para sa akin, hindi naman naging weakness yon ni Shernan. Naging strength niya pa nga yun dahil kitang-kita naman na
sa round 1 ni Tuwing hindi naging ganun ka-effective. Andun lang yung performance ni Tuwing kasi as always lagi naman ganyan yung pine-perform ni Tuwing sa lahat ng battle or halos lahat ng battle niya. Si Shernan, kitang-kita na sobrang epektibo. So yun lang. Hindi ko na isa-isahin. Malinaw naman nakuha ni Shernan yung round 1. So it's a 9-7 in favor of Shernan. Bakit hindi ko tinen si Shernan? Syempre, looking pa rin ako sa mga mabibigat na punto, malalakas na haymaker. So, yun. 9-7, Shernan. Komedyante ka talaga, Shernan, Roy. Komedyante ang talaba. Ganyan ka ba talaga kung kumapit? May pa third generation pa itong baduy na supersonic. At FB King ang futa. FB kasi Fabida sa marami niyang Facebook accounts. Pero may mga mancha naman ang faded glory. FB, di ba? Shernan, Roy, Fancovilla, Gaite. Battle MC at Flipduck Battle League. Yan ang mabentang Facebook project nitong Facebook employee. Parang hanap, usap, deal. Na dinagdagan lang ng daldal, sat-sat, chill na mga meetups. Senior Mafia na 3GS na taga Muntinlupa. Pabebeng most wanted nga itong hip-hop na mga pang-get-ups. Pabebeng most wanted nga talaga itong hip-hop na mga pang-get-ups. Sige, Shernan, FB pa. You can save all your accounts now, pero hindi mo ma-save sarili mo pag magdo-donate ako sa'yo ng mga bitaw pang mulat galing sa aking savings. Ganyan ka lang pala mag-withdraw ng mga style mo? Tama ito aking deposit. Oo, bare-bareta lang itong aking mga barang pang gubat, pero sampal-sampal kong sinasabon ang iyong pagiging celebrity at pagiging supremacy mong bullshit naman mga ukit. At di ba, gusto mo rin ng sulit cosplay performance para sa iyong mga audience, followers? Para ikaw ay kanilang masasabayan? Ako hindi! Hindi ako nagpapakontrol sa mga gusto ng karamihan. Ano yan? Remote control? Television? Teleserye? Chismisan? Ang mga guhit ko ay mala artista na kakaiba. Ako, ibang-iba. At wala akong pake sa inaabangan. Kaya malaki nga ang pagkakaiba natin sa iyong pagmamayabang. Kaya bang! Bibigyan kita ulit na sugat o hubad. Ay, sugat o samad. Tagalog, Bisaya. Na yung panghabang buhay mong iduduyan sa iyong isipan at babantayan. Sige, hukas o hubad. Parang hinubad mo yung lahat mga costumes mo pero sinusot mo pa rin yung pagiging walang kwentang bayag. Kasi sabi mo, entertaining ka dyan sa mga ginagawa mo. Real talk, mumukha mo. At sa parating paggamit mo dito sa paulit-ulit na salita. Isa ka rin, Shernan, sa mga boring gumawa ng mga tula. At kainin mo tong nigawat mo, nigawat. Kasi isa din yan sa mga kabaduyan mong binuga. Kaya, tahimik. Ako lang ang pwedeng mag-ingay. Yan ang sabi na kapatid na kay Ja. At ako ngayon, ang gagawa at magsasabing, shh! Shernan! Next time, tumahimik ka, kalma. Ganito. Ako, gumamit ng props para sa'yo. Yung nga, no?
Ganito ako gumamit ng mga props para sa'yo. Para gisingin ka. Ayos. Anong gagawin niya dito? Sunugin na naman niya to. Ganito ako gumamit ng props para sa'yo, para gisingin ka. Eh, Isa na gago. lang kasing papel, kaya kaya kong tabasin at sunugin ka. Gago, sunog! Ay, palo kayo! Utak eh. Gago, nagsunog siya doon. Kahoy yung stage. Baka masunog yun. Sa ulo talaga si Tuwing eh. Pero ayun. Kita niya naman, no? Pinanood ko na lang yung performance na Tuwing. Hindi na ako magko-comment doon. Hindi na ako magko-comment. Plus, nag-choke pa siya. So, I think, alam niyo na kung ano yung magiging score natin dito. So, ayun. Dadaanan na lang natin yung mga rounds ni Tuwing dito. Wala naman tayong maririnig na ano doon eh, na mga mabibigat na punto or suntok. So, ayun. Enjoy na natin yung round ni Tuwing. Props kay Tuwing. Tingnan mo problema mo. Ba't mo ginagawa to? Di kita maintindihan eh. Ba't ka nagsusunog? Gusto mo bang lahat ng tao dito masal page? Tinitira mo pa yung 3GS, inggit ka lang kasi yung grupo namin, complete package. Nanginan to. Dami mong props ha, pwes, mamajikan kita, gago ka. Tignan yung maigi kamay ko ha. Tignan mo. Pakyo ka. Pakyo ka ha. Kakasar ka na. Gago, share na to. Wait lang guys, wait lang. Tawa ako eh. Pero bakit, no? Recap lang muna, recap. Habang naglo-loading. Ang kulit nung ginagawa ni, ni Tuwing. Props kay Tuwing, men. Props kasi hindi siya nagbago ng style. Yun lang yung sabihin natin, yun lang yung pinaka, alam mo yun, from start nung pumasok si Tuwing sa liga hanggang ngayon na bumabattle pa rin siya. Nakakatuwa lang na hindi siya kumukuha ng style sa mga bago or sa mga battle MC diyan sa liga, 'di ba? Kung ano yung nakita natin sa kanya nung pumasok siya sa liga, yung debut battle niya, hanggang sa ngayon na bumabattle pa rin si Tuwing. Baka hindi nyo lang napapansin, bumabattle siya. Huling battle na napanood ko kay Tuwing, Ahon 13 ata, no? Parang Ahon 13, yung kay Jonas, yun ba yun? Yung yung nag-DJ, 'di ba? Na-review natin yun eh. So, going back, kung ano si Tuwing before at ano yung Tuwing ngayon, nakakatuwa lang kasi nakilala talaga si Tuwing sa mga props eh, 'di ba? Sa mga props, parang kumbaga pag nakita yung pangalan ni Tuwing na, uy, may battle si Tuwing. Ang pinaka-inaabangan na lang talaga, ano kayang props yung dala ni Tuwing sa battle? Paano kaya niya gagamitin yung props na yon laban kay ganito, no? So, ayun lang, nakakatuwa lang kasi yung punto ko is hindi nagbago ng style si Tuwing dito. Hindi siya kumbaga sa bawat battle niya andun pa rin yung mga props, hindi niya tinatanggal yon, hindi niya inaalis yon. So props doon kay Tuwing. Tsaka may mga malalakas din naman na battle si Tuwing eh. Lalo na yung kay Ahon 12 pala, lumaban si Tuwing, no? Laban niya kay Sayad, no? 'Di ba? Props doon. Tapos nakalimutan ko na may malakas siyang battle. Kung hindi nyo pa pala napapanood noon, may nag-battle din pala si Tuwing tsaka si Range. Yun yung nagbasa si Range ng script niya or ng writtens niya sa mismong battle, no? Yun.
panoorin nyo yun kung di nyo pa napapanood. Pero, yun nga. Ano ba yung sinasabi ko? May sinasabi ko kanina eh. Nakalimutan ko tuloy kung ano yung sinasabi ko. Basta, kung ano si Tuwing before, yun pa rin yung Tuwing na nakikita natin sa ngayon. Nakakatuwa isipin na hindi siya nagbago ng style, no? Porket ba may mga bagong estilo, may mga bagong MC sa liga, mag-a-adapt na siya, no? Pinakita niya lang na kung ano siya, yun at yun siya hanggang dulo, no? So, ayun, naging maganda naman yung naging naging image, no, ni Tuwing kasi original eh, 'di ba? Original talaga siya. Props. May mga ibang MC na nagdadala ng props pero iba pa rin talaga yung share nan. Ay iba pa rin talaga yung Tuwing kapag gumamit ng props, no. Gamit talaga tulad nung kanina. Nakakatakot lang kasi sunog eh, 'di ba? Kahoy yung ang tawag dito. Yung stage, kahoy yung stage. So yung nakita ko yung stage parang yung kahoy niya is hindi na ganoon kabago eh, parang luma na eh. So possible pa yun na mabilis na kumalat or lumiyab yung apoy. So nakakatakot lang. Pero ayun, umaksyon naman agad yung mga nandun, nagbuhos agad ng tubig. Pero ayun, umpisa ng round ni Shara, nakakatawa yun, yung magma-magic ako. Tignan niyo yung kamay ko, tapos pakyo ka. Nakakatawa lang yun. So ayun, waiting lang tayo, no, habang nagre-reconnect kasi. Di ko alam kung ano nangyayari sa internet ng basta bumabagal siya, nagre-reconnect siya, nagdi-disconnect siya, tapos nagre-reconnect. So ayun, usap muna tayo habang nagre-reconnect. Mabilis na lang to, guys. Mabilis na lang to. Ayun, tawag dito. Pag-usapan muna natin habang wala pa, no? Pag-usapan natin kasi may gusto akong i-topic. Kasi nag-post ang Flip Top kung sino-sino yung sa tingin niyo kasali sa Isa Buhay 2024. Dapat magpo-post ako sa or dapat magko-comment ako dun sa post na yun, kaso parang ang dami kasi, 'di ba? Parang 16 MCs ang kailangan mong parang hulaan. Pero feeling ko merong Marshall Bonifacio. Feeling ko merong Acer. Feeling ko may Plasma. Sinyo, di ko sure. Feeling ko may Cripply. Feeling ko may Cripply. Feeling ko may GL. Feeling ko may Raffian, may Class G. So 7 na. Sino pa? 7 na. Siyam pa. Ano pa? Yan, connected na, guys. Pero wait lang. Tapusin natin yung natin, 'di ba? Feeling ko may Marshall Bonifacio. Ulitin natin. Marshall Bonifacio, Cripply, GL, Raffian, Class G. Sino pa sa tingin nyo? Sino pa ba? Balakid? Hindi nalalaban si Balakid eh. Sino pa sa tingin nyo, guys? Sino pa sa tingin nyo? Baka may Fruz, baka may Fukuda, di ba? So, tignan natin. Pero gusto ko sanang sumagot doon, kaso nga lang naisip ko ang dami kong kailangang i-type, no? Kaya tignan natin kung may, baka mag-post ako sa FB ko, sa page ko ng mga kino-consider ko para sa akin doon sa 2024 Isa Buhay. Pero sana may Apex. Feeling ko may Apex, feeling ko lang. Kasi last na battle na Apex, Ahon 13 pa, 'di ba? Ahon 13. Tapos hindi siya sumali ng Isa Buhay 2023. Napanood ko yung battle, napanood ko yung podcast niya kay Dog Brock 'di ba? Parang ayaw na nga daw niyang bumatel pero gusto pa ng fans. Pero baka that year hindi pa. So I think 2024 kasali siya. Not sure pero para sa akin sana kasali sa Apex. Goryo, baka kasali si Goryo. Sa 3GS Poison, may laban si Poison sa
sa ano sa PSP, baka malabo magkaroon ng poison. Sak, hindi rin. Zaki, baka may Zaki kasi nalaglag na siya sa PSP pero tignan natin. Baka may Manda rin. Manda Baliw, baka may BR din. 'Di ba? Tignan natin, pero sana ilabas na yung mga kasali. Kahit hindi muna yung bracket, yung mga kasali lang ngayong February sana. So, yan. Balik na tayo. Sharon versus Tweng. Tangina mo, taga-bundok, ha? Yung pinagkakagawa mo, wag mo nang ipilit. Taga-bundok ka talaga. Ikaw lang yung kilala kong nagko-computer, keyboard lang yung gamit. Alam nyo bang maraming baho to? No, tignan nyo si Gago, kinabahan na. Oo, maraming baho yan. Baho ng kilikili, baho ng hininga, baho ng paa. Naliligo pa yan. Panis kayong lahat. Magwiwisik lang ng konti, ayun na. Fresh from the bath. Ano ba problema mo sa kalinisan? Haters ka ba? Medyo madilaw din ngipin mo eh. Lakers ka ba? Taki na forma na itong hayop na to. Ang sarap sipain ng suntok. Sisikmuraan kita sa noo. Kumakanta-kanta pa sa backstage, boses niya daw tinor. Tangina mo, tinoryo. Di ba taga-Buhol ka? Si Kiyal, taga-Kalas. Ako, taga-Buhol din. Pero sa liig mo ang kaskas sabay, tali sa kader, hila sa buhok, pakain ng papel, siko patusok, sipa sa muka, sipa pa ulit, sakal sa liig, siko pa ulit. Tweng? Tweng, anong ginawa mo sa kanya? Pinatay ko. Bakit mo ginawa yun? Kasi gusto ko. Hindi ka ba naaawa? Wala ka na doon. Paparusahan ka eh. Wala ka na doon. Tama na. Hindi. Tumigil ka na. Hindi. Makinig ka sa akin. Hindi. 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 Mabuti at masamang pagkatao ang nagtatalo pero wala akong pake. Ako si Shernan, malasan suwi, iba't iba ang uri ng pagkatao. May masaya, mabait, makulit, pero pag tinopak, patay ka sigurado. Shinsui. So, sa Ghost Fighter yun, yung kalaban ni Eugene na si Shinsui, na may iba't ibang attitude. Yun, yun. Iyak tawa ka ngayon. Iyak masaya, mabait, makulit, pero pag tinopak, patay ka sigurado. Iyak tawa ka ngayon. Iyak tawa ka ngayon. Komedyante lang ba? Kaya kong magpaiyak ng kalaban kahit di ka nagpapatawa. Ako si Undertaker. Yung edge mo sa akin, malayo. This is the big show na ipapakita ko sa mga tao. Ihahampas ko sa muka, darak, sabay dahaks. Pweh, ultimate warrior ng flip-top tong kaharap mo. Sino ka, pre? Macho Mans? Baka di naman. Wala akong nakikita lakas sa iyong status. Wala stick, parang lipstick ka lang ni Trish Stratus. Nakita ko yung kanyang ex. Pak! Kamukha ni Stone Cold. Misteryo kung paano kayo naghiwalay sa kabila ng relasyon yung stronghold. Gagawin ko dyan, Triple H. Hampas, hambalos, pagdapos dyan, hila, dudukutin ko yung mata. You can see me! John Cena! Nagkamali ka ng bilangga. Ibang klase ako maglaro. Wala ka sa klase ng malalakas, di kita kahanay saro. Fuck you! Bobo ka na magsulat, nagkamali ka ng bilangga. Ibang klase ako maglaro. Wala ka sa klase ng malalakas, di kita kahanay saro. Wala ka sa hanay na malalakas. Ay, wala ka sa klase ng malalakas. Di kita kahanay saro. Saro na ro na hilaw, tsaka ro na yung row, yung sa seating arrangement sa row, 'di ba? Column tas row. Ayun ata yung pinupunto ni Shernan dito. Fuck you! Bobo ka na magsulat, nakakalat ka pa. Feeling mo malupit ka na porque tinatanggap nila. Yang basura mong dala, pwede ba napakitabihan, napakalinis ng sipo. Huwag mong dudumihan, anong silbi ng sining mo. Kung winawasak mo sila, ano sige sabihin mo. Meron nga ba, di ba wala? Para kang tanga, pamorma mo gawa sa ahon. Nag-choke lang si Kial, kaya ka nanalo sa ahon. Ano, nagulat ka? Si Sher nagkakaiba. Pinapakita ko lang sa'yo ang ating pagkakaiba. Mapa-freestyle, mapa-written, mapa-flow. Kaya kong gawin, ito yung bagay na hindi mo kaya nadalhin. Fuck you ka pa rin! Yawa bars! Tangina! Tinitira pa ako kanina. Share, celebrity. Ikaw nga eh, Tweng. Tweng it like Marley. Ayun, hindi ko alam kung ano na to. Kasi obvious na tong battle na to eh, no? Round 1 pa lang, feeling ko yung round 1 ni Shernan,
kaya nang talunin ni Shernan yung magiging performance ni Tweng sa rounds 2 and 3 eh, 'di ba? Ganun na kasi yung tingin ko eh. Yun, score natin si Tweng, nag-choke siya tapos hindi ganun ka-effective ulit yung naging outcome ng ng round 2. So round 2 I think bigyan ko ng 6 si Tweng. Ulitin ko na lang din. Nagkaroon ng stumbles, nag-choke, ang tagal niya pumasok doon sa naging reasons niya. Then yun, effectivity medyo nawala, no? Pero in-enjoy ko pa rin naman yung pinakita sa atin ni Tweng. Kailangan mo pa rin enjoyin yun kasi syempre pinaghirapan ni Tweng yung mga props na yun, yung reasons na yun, kaya kailangan natin i-appreciate yung mga ganong klaseng performance. Kaya I did appreciate that. So 7-6 para kay Tweng sa rounds 1 and 2, so 13. Kay Shernan naman round 1, nagpakita siya doon ng round 1, nagpakita siya ng mga bara, no, jokes. Yung mga jokes na yung mga bara is nakapaloob doon sa jokes, no. Para sa akin naging effective din si Shernan doon sa round 1 sa palitan, kaya binigyan ko ng 9 yon. Then pagdating sa round 2, iba't ibang elemento na yung pinakita ni Shernan. Nagpakita siya ng flow, rebut, ano pa, mga bara, 'di ba? Yun, mga punto, yung mga references. Yun, kalat na yung naging atake ni Shernan dito, kaya kitang-kita, no. Pero hanggang sa ngayon binabalanse ko pa rin siya kung mas naging malakas ba yung round 2 ni Shernan kumpara dun sa round 1 eh. Binabalanse ko pa siya, hindi pa ako makapag-decide kasi para sa akin may hinahanap ako eh. Pero hindi ko alam kung nagtipid ba si Shernan dito. Hindi ko alam kung nagtipid ba siya ng ratings dito na ganito lang isulat niya. Hindi ko alam eh. Pero I think yung round 1 and 2 kasi ni Shernan para siyang parehas eh. Kahit na nagpakita si Shernan ng ibang atake sa round 2, 'di ba? Nagkaroon siya ng ibang atake, nag-flow siya eh. Yung jokes andun pa rin, basta nag-flow lang siya, mas naging flavored lang yung round 2 niya. Kaya di ko alam kung paano ko siya i-scorean, kung ibibigay ko ba ng mas malakas yung 2 or dun sa pinakita niya sa round 1. Pero ayan, to be fair na lang, sabi ko nga sa inyo, mas nagustuhan ko yung timpla nung round 2 ni Shernan. So I think round 1 9 and round 2 bibigyan ko ng 10 points si Shernan doon. Kaya yun, sa 10-6 para sa akin mas malakas yung okay, final na. Mas naging malakas yung round 2 ni Shernan para sa akin. Nagpakita siya ng iba't ibang doon, na iba't ibang lasa doon, no? Iba't ibang putahe sa battle rap, kaya mas naging entertainment yun, mas naging entertaining rather. So yun, 9-7 sa round 1, 10-6 sa round 2, so 19 para kay Shernan, 7, it's 13, no? 13 tama, 13. So round 1 and 2, 19 para kay Shernan, 13 para kay Tweng. So layo, no? 6 points ahead. So rounds 1 and 2 Shernan. So yun, wait lang. Let's go. Putik, ang kalat ni Tweng dito ah. Ang kalat. Wala, Shernan. Wala yung kwenta. Shernan, wala. Wala yung kwenta. Shernan, wala. Ano yun? Nakakatawa si paano nito? Si Tweng kung paano niya dinideliver yung. Di ko alam kung kinakapa niya ba yung ratings niya or hindi ko alam kung nagjo-joke siya or kinakapa niya yung ratings niya. Hindi ko alam eh. So yun, nakakainis lang yung internet natin kasi bumabagal siya. Ganitong oras talaga lagi na ganito to eh. Pero yun, antayin lang natin. Pasensya na, pero we're good.
Hindi natin puputulin kasi malapit na tayo matapos. Antayin na lang natin to. So, ayun. Mag-usap muna tayo habang nag-aantay. Sabi ko nga sa inyo. Anong tingin nyo sa... Wait lang. Mayan na. Anong tingin nyo sa kasi wala naman na tayong respect kay Tweng, pero wala na kasi tayong parang inaantay na lang natin, ine-enjoy na lang natin yung magiging performance kasi ni Tweng. So para lang may mapag-usapan tayo, anong tingin nyo dun sa tournament ng Matira Mayaman? Dahil nga na-review ko na yung Mot tsaka J-Block, 'di ba? Nakita nyo na 'yon sa channel natin. Anong say nyo doon? May pag-asa bang matuloy yung dream match natin na Mot 6 sets sa finals? Magkakaroon ba ng katotohanan 'yon or malayo pa rin or hindi pa rin? So, ano sa tingin nyo? Mainit ang battle rap ngayon. Sobrang init ang battle rap ngayon. Kaya sa mga sumusuporta sa battle rap sa atin, tuloy nyo lang. Wala yang kwenta. Shernan, wala. Ganyan ka pa rin. Ganun na ganun pa rin nakikita ko sa mga pictures. Shernan, now showing. Shernan Roy. Next picture. Shernan Roy Fancovilla. Now showing. Next picture pala kanina. Now showing. Shernan Roy Fancovilla Gaite. Sa lahat ng mga shows mo, pabida ka pa rin. Sa lahat ng mga shows mo, pabida ka pa rin. Sige. Since nag-mention ka kay Kial. Naalala mo ba? Nung laro namin ni Kial, si Kial, yung humuwalay sa katawan ko. Si Kial, yung humuwalay sa katawan ko, na nagsilbing, siya daw ang parte ng katawan ko na di ko ginagamit. Pero hindi mo alam, pagkatapos ng laban, bumalik siya ulit. Ngayon, ako naman ang humiwalay sa kanya. Bakit? Parang nakikita ko kasi parang pumasok espiritu ni Kuya Willie Revillame. At parang sa ihip ng hangin kanina parang may bumulong na mensahe. Sabi niya, Teng, pakisabi kay Shernan, wala na akong jacket na maibibigay. Kaya bigyan mo ng sprocket yan. Bigyan natin ng sprocket si Shernan. Ano yan? Subukan daw natin. Subukan daw natin hiwalay ang utak. Sabi ni Kial, para bigyan ng damage yan. Ay. Wala na. Wala akong comment doon, guys. Wala na akong comment doon. Ito yung... Wala na. Pakinggan natin si Shernan.
score na natin si Tuwing dito, 6 points. So, 7, 6, 6, 12, 19. 19 points si Tuwing para sa akin sa battle na to. Si Shernan meron na siyang 19 kanina. No? Tama, 19 points para kay Tuwing, all 3 rounds. Si Shernan naman all first 2 rounds 19 na 9 and 10. So, ayan, bonus na lang tong round 3 para sa atin kasi nag-tie na sila. Panalo na si Shernan dito. Shernan, pakinggan natin. Tangina, may sayad ba to? Imbis na nag-e-enjoy yung nanonood, sa ginagawa mo, natatakot sa'yo. Ayop ka. Paano? Round 3, ayoko nang mag-rebat pa. Tangina, kawawa naman, patay na eh. Bilang Bicolano, at kalahating Bisaya, proud ako na may lahi akong probinsyano. Sa totoo lang, mas marami pang maganda rito at gwapo. At naniniwala ako na ang Bisaya magaling sa English, right? Yes, of course. I believe that what is the use of Putang ina mo, Twings, mama tumingin ako, bakit? Don't you Tangina. May mga bagay talaga na di na dapat pinipilit. Tulad ng paglaban mo sa akin. Ginawa ko lang to para sa kanila. Wala akong pake kung matalo mo ko. Ang importante, matalo kita. Deal? Deal or no deal? Ikaw na bahalang magpasya. 1 milyon tong napili mo kumpara naman sa yung wala namang halaga. Tunay na pangalan ni Tuwing, Julius. Yung taga-kolekta ng langaw. Hilig magpasikat, gusto yatang sumapaw sa araw. Pero kung usapang rap lang sa akin, si Julius, babaw, wala namang lalim sulat na ito eh. Si Julius, babaw! Magpalit ka na ng bandila, kulay puti, tandaan ng pagsuko. O kaya, salsalin mo ako, antayin mo yung puti, tsaka mo isubo. Ano, insulto? Pag ako pumunta, wala nang pahaging. Tuwing damangki ka, di ba? Monkey nga, mahilig sa saging. Pero tagasunod ka lang ni Tarzan. Bahag ang buntot mo, tagasunod ka lang ni Tarzan. Matagal mo nang gusto si Jane, di ba? Pero malas mo at naunahan. Kanitar sa Nigma. Isang sigaw niya lang ng, oh. Pagpasok ng 80s, napaiyak ka na lang nung narinig mo si Jane ng, oh. Unggoy, huling lahi mo na to, di nakakalat ang iyong similya. Baka nakakalimutan mo si Goku rin ako pag nag-Super Saiyan, nagiging gorilla. Pag nagwala, mapaminsala, baliwala sa akin ng sugat. Ordinaryong unggoy ka lang, gorilla ako. Alam mo na kung sino ang mas malakas dito sa gubat. Sige, magulat ka sa ulat na mapaunat ng todo. Matay imulat na makunat na yung domat mong panlolo. Matagal mo nang gustong magkapamilya para maibahagi yung balat mo. Pero laging iniiwanan ng kasintahan kasi may problema sa bayag mo. Ang daming pinapakita ni Tuwing. Kahoy, papel, lahat, wasak. How ironic na ang daming nilalabas. Di pa rin mabiyayaan ng anak. Baog! Oo, baog ka. Itatak mo yan sa ulo mo. Huwag ka na ring mag-bank account. Hulog ka ng hulog, wala ka namang nabubuo. Tapos na ako sa trabaho ko. Nagawa ko na ang aking misyon. May 2 araw pa ako sa Cebu. Pwede pa akong magbakasyon. Habang ikaw, kahit di ka komedyante, uuwi kang Malumbay. Ako, pagbalik ng Maynila, bit-bit ko, tagumpay! Time! Time flip na bagay para sa laban na yun. Yun, klaro. Malinaw na kay Shernan yun. Kahit di natin scorean yun, basta all 3 rounds Shernan. Pero feeling ko yung pinakamalakas ni Shernan yung round 2 eh. Strongest round ni Shernan round 2. Round 1 and 3 pareha. So bigyan natin ng 9. Yung sabi ko wag natin scorean eh, pero bigyan natin ng 9 si Shernan sa round 3. So yun, 28-19 all 3 rounds Shernan. Wala na masyhabang explanation. Flip top, Gubat 4. Tuwing versus Shernan. Kakaibang laban yun. Flip top, mag-iayos pang best kung nagustuhin yung laban yun. Shoutout sa kanilang pareho sa paghahanda nilang pareho. Ang boto, Nurado 5-0 para kay Shernan. Shoutouts palagi kay Tuwing. Kahit matigan niya sinunog yun. Grabe, itong laban na to is para sa inyo. Tingnan nyo naman, kahit naghihirap kami. Hindi malaki ulo namin. Gusto nga namin to para sa iba. Malaki na pricing batch 1 para sa pagiging consistent. Lakas ng mga para at mas pang battle Consistent. na Consistency. ng mga rounds. Binigay ko kay Shernan all 3 rounds. Makata 3GS 032 Soldiers.
Tueng versus Shernan. Binoto ko Shernan all 3 rounds. Halata na sa video. Yo, John Leo, shoutouts to Tata Matugas, mga Besh, Joe Yags. Okay. Round 1 and 2, 3, Shernan. Pero props talaga ito yung napaka-creative niya. Yo, ALX, AMF Productions, what it do? Binoto ko si Shernan. Through consistency, makikita naman sa video. So, Shernan. So, yun, no? Punto. Shernan talaga yung pinakapunto ng mga judges natin kasi sa consistency. Yun lang. Wala na akong masyado na humaba yung vid natin kasi nagloko yung ano natin, yung internet natin, tapos may konti tayong pinag-usapan kaya hindi ko na pahabain to. So, shoutout kay Joven Sandalas. Sana nagustuhan mo yung review natin sa request mo na Shernan vs. Tueng kahit na nagkaroon ng konting aberya sa internet natin pero intact pa rin naman, tuloy-tuloy pa rin naman tayo. So, ayun. Shoutout ulit Joven Dallas. Sana nagustuhan mo yun. Shernan vs. Tueng. So, ayun. Kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.